Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun, grabe ito guys. Harry Roque, magpapakamatay na ba? Stress na ba, Harry Roque, dyan sa Netherlands? Mga kababayan, meron na naman pahayag po si Harry Roque. Parang gusto na po magpatudas. Ano ba nangyari, Harry Roque? Ano na naman itong patutsada mo? Ano na naman itong strategy mo para magmakaawa ka sa sambayan ng Pilipino? Para makakuha ka ng simpatya sa taong bayan? Ano na naman ito? Alam niyo ito mga kababayan, nauto na lang kayo ni Harry Roque, naniniwala naman kayo. 'Di ba? Oh, ito sasabihin ni Harry Roque, mga kababayan, pakinggan niyo. Ito, sabi niya. Patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang siya daw. Bakit? Bakit naman? Ayaw namin. Gusto namin pagdusahan mo muna ang kasalanan mo. Kaya naman papatayin. Hindi naman mamamatay sa tao si PBBM eh. Hindi mamamatay tao si PBBM. Pag nagkasala ka sa batas ka mananagot. Hindi sa ating Pangulo. Hindi kaninong tao. Kung may kasalanan ka sa sa mga tao, di sa tao ka pero kung may kasalanan ka sa batas, may ginawa kang kasalanan, panagutan mo sa batas. Huwag mong gamitin, napatayin ka na lang. Kasi, alam mo, ginagawa mo yan, sinasabi mo yan, para makakuha ka ng simpatya sa tao. Ito naman mga kababayan natin na iba, uto-uto naman. Inuuto na kayo ni Harry Roque. Tingnan nyo naman, ano na naman itong patutsada niya, ano naman pahayag na ito. Ano na naman to Harry Roque? Ano na naman kabaklaan ito? Ano na naman itong pahayag mo? Hindi porke ikaw ngayon ay tinutugis na. Siguro hindi ito na-aprobahan yung asylum niya dyan sa Netherlands. Tingin ko talaga mga kababayan. Kaya nagpayag na naman siya. Huwag kang mag-alala. Ang ginawa kay TBS, huwag kang mainggit doon. Kasi ang ginawa kay TBS, mangyayari din sa'yo. Kaya huwag kang mainggit. Kaya huwag kang umuwi. No? Diyan ka lang. Susundiin ka ng NBI. With silver pulseras. Pantay ka na lang dyan, tuloy natin yung sinasabi nito. Kesa ako'y magpapasumpil sa inyo. Seryoso ako. But Seryoso daw siya. Seryoso din kami. Ayaw naming pumatay. Hindi ho ugali ng administrasyon ang pumatay. Kung may kasalanan ka sa batas, managot ka sa batas. Yun po ang gusto ng administrasyon. Hindi ho katulad nyo dati. Diba? Kahit walang papilis, walang due process, dido. Ngayon ikaw, gusto mo magpadido? Ano to? Pakitang tao sa mga Pilipino na nauuto mo? Huwag kami, iba na lang. Tuloy. barilin nyo na lang ako. Barilin nyo na lang doon sa ayaw. Ayaw namin, sayang yung bala sa'yo. Magkano di yung bala, sasayangin lang namin. Doon ka sa kulungan. Maraming doon, mantika. Di ba? Doon ka sa kulungan. Gusto namin, mas maganda doon ka nakikita sa kulungan. Hindi yung gusto mong mangyari. Magkakasala pa kami niyan. Magkakasala pa si PBBM yan sa'yo kung papatayin ka. Huwag na. Doon na lang sa Riyas. Yung may bakal, yun ang maganda. Tuloy natin. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Ito, importante daw sa kanya ang makapagsalita. Di umuwi ka rito sa Pilipinas, kung may matibay kang ebidensya, labas mo yan. Ipakita mo sa sambayan ng Pilipino na yung mga sinasabi mo, may matibay na ebidensya ka. Wala nga, puro ka na lang bunganga, puro ka salitang ganyan. Puro sabi mo corruption. Wala naman. Anong paniwalaan sa'yo ng tao? Porque sinabi mo, kahit ako kahit sabihin ko, di ba? Nakadepende sa tao kung maniniwala sa'yo. Ako, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita na mayroon kang ebidensya. Ganun naman dapat Hindi porque sinabi lang ni Harry Roque na may corruption ng ating Pangulo, maniwala na kayo. Hindi lang sinabi nila na adik si BBM, maniniwala na kayo. Bakit? Anong matibay na ebidensya nila sa ating Pangulo? Yung ginawa nilang AI? Yung ba yun? Yung pananiniwalaan nyo? Kayang-kaya din naman ginawa yan AI yun Di ba?
After na nilabas nila yun, meron nagsilibasan ng mga EI, si Roque, Duterte, Sara, si Baste. Diba? Ganun lang kadali ngayon ng EI. Nga lang, may mga kababayan tayo na nauuto, nakikita naman nila na EI, diba? At ito lang masasabi ko, sino ba talagang totoong adik? Si BBM na matino, na walang malang inaargabyado, hindi na isang salitang masama, hindi nagbibitaw na kung ano-anong masasamang salita o pagmumura sa sambayan ng Pilipino. Sila na matitino daw, puro pagmumura, puro pagsasalita, adik bangag si BBM. Sila pa yung matino. Ang galing naman. Grabe naman yan. Ganyan na pala ngayon yung matino, yung nagmumura, na ginadjust ang isang tao, siya sabihin adik bangag, ang presidente natin, aba sila pa ang matino. Sila ngayon ang matino. Ang galing. Diba? Ang galing ngayon ng Pilipino. Tuloy natin. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi din kami magpapasupil. Hindi ka namin papatayin. Gusto namin nakikita ka namin sa kulungan. Huwag ka mag-alala. No? Maganda ho dun sa kulungan. Mainit ha. No? May masahe pa. Tuloy natin. hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi Tuloy ang away. Bakit? Ikaw lang naman yung ngawa dyan eh. Umuwi ka ba dito sa Pilipinas at patunayan mo yan, di tapos na. Nakalaya ka na. Kung may matibay kang ebidensya. Ayun siya sabihin mo, tuloy ang away. Tatakutin mo pa si BBM. Ang tagal nyo nang tinatakot yan. Natakot ba yan? Nasindak ba yan sa inyo? Hindi. Bagkus, kinakarma kayo. Bumabalik sa inyo. O ngayon, yung sinasabi mo, baka sa susunod na araw, mabalitaan natin, may pulsiras ka na, 2 pa. Sinundo ka na ng NBI. Diba? Tuloy natin. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo. Prinsipyo? Talo ka pa nga ni Laila de Lima. Ang prinsipyo, totoong prinsipyo, pinanindigan mo na wala kang kasalanan. Nandito ka sa Pilipinas, hinaharap mo ang akusasyon, pinapatunayan mo sa sambayan ng Pilipino na wala kang kasalanan. Ganun ang prinsipyo. Ang prinsipyo mo, anong prinsipyo yan? Gawa ka na gawa yan sa Facebook. Para bulagin ang sambayan ng Pilipino. Bulagin mo ang mga supporters mo sa mga pinagsasabi mo. Kung totoo yan, ba't di ka umuwi? Patunayan mo rito. Umuwi ka rito sa Pilipinas. O dalhin mo sa Maharlika para 2 kayo. Susunduin dyan sa Diba? O pag hindi ka naman umuwi, huwag ka mag-alala. Susunduin ka ng NBI. Maniwala ka. Tuloy. At sa kalayaan na kinikilala sa buong daigdig. Kinikilala, kalayaan. O gusto mo pala maging malaya, ilabas mo ang ebidensya mo, patunayan mo yan. Ganun lang yan. Tuloy. Ikaw siguro ang petty. Dahil ang buong daigdig, kinakilala ang importansya ng karapatan nito sa International Covenant on Civil and Political Rights, sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. Bakit? Sino bang nakulong sa dahagi? Si BBM ba? Hindi May violation ba ngayon si BBM? Wala. Tama ang pagpapatupad ni PBBM dito sa bansa natin. Walang inaapakan, walang inaargabyadong Pilipino. Ikaw, kasi may kaso ka, kaya sinasabi mo yan. Na ikaw ang inaargabyado, pero may kaso ka, kaya ganun. Umuwi ka rito sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo, dyan. Pag napatunayan mo, ayaw mo yan, malaya ka na, makakasama mo yung pamilya mo. Ano lang yan? Hindi na dyan ka sa Netherlands, paano mo papatunayan sa sambayan ng Pilipino na wala kang kasalanan? Kung mismo ikaw ay tumatakas ka. Diba? Tinatakasan mo yung batas. Ngayon, si BBM na naman ang sisisihin mo. Meron ka pang ganyan na sinasabi sa ating Pangulo. Diba? Bakit di mo nalang harapin kung ano ba talaga ang akusasyon sa'yo? Kung talaga walang kasalanan, lalabas at lalabas ang totoo. Especially ginagamit nyo pa yung nasa taas. Prayer rally ninyo. Pero dati kung murahin ang ating Panginoon, ganun-ganun na lang. Ito lang po masasabi ko sa lahat nating mga kababayan.
Sabi nilang adik, may mga tayong presidente. Alam nyo naman sa sarili nyo, siguro dyan sa lugar nyo, merong adik. Alam nyo sa sarili nyo kung ano ang ugali ng adik. Palamura. Diba? Isa na yan, palamura. Kung ano-anong mga ginagawa, walang matinong pag-iisip. O, sino ba mahilig magmura? Kung ano-ano na lang ang binibitawang salita, o sino ba talaga? O sila kung ano-ano lang binibitawan nilang salita. O ngayon, si BBM ngayon ang adik. O, yun po. Maraming salamat po at magandang araw. Thank you.